Nagbibiruan kami ng mga kaibigan ko mga bandang 7:00 ng gabi sa tapat ng tindahan ni Aling Tanying dito sa baryo namin sa Katimugang, Bicol. Tandang-tanda ko pa nga noon na bilog ang buwan. Yun ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kakalsadahan. Hindi pa kasi abot ng linya ng kuryente ang lugar namin noon, kaya nagtitiis sa mga tao sa mga tinghoy, lampara o gasera bilang pampailaw. Tahimik ang buong paligid. Ang mga tawanan na lamang namin ang tanging maririnig noon. Kapag probinsya, asahan mo na talaga na maaga pa lang ay tulog na ang mga tao, lalo na sa amin na may pagkaliblib ang lugar. Maya-maya pa ay napasigaw si Lita at tumuturo sa likuran ko. Nabigla kaming lahat at napasiksik sa tabi niya. Naroon pala si Indang sa likuran ko. Walang pinagbago sa tuwing nakikita namin siya. Nakatulala, magulo ang buhok, marumi ang damit, naglalaway at amoy ihi. "Uwi na tayo! Baka kainin niya tayo!" Natatakot na sabi ni Perla. "Ay naku, upunta na naman yan doon sa puno ng nara." Sambit naman ni Lita. Kasunod noon ay dumating ang nanay niyang si Aling Hibi. Masama ang tingin nito sa amin, sabay sabing, "Umuwi ka na kasi, baka mapahamak ka pa. Alam mo naman ang mga tao ngayon." Napataas ang kilay ng mga kasama ko. Naiinis tuloy na sabi ni Buninay, "Aba, tayo pa talaga ang sinabihan na. Yung anak nga niya ay mukhang aswang eh." Labis kaming nagtataka kay Indang. Normal naman kasi ito noon. 2 taon lang ang tanda kesa sa amin at kasabayan lang ng kuya ko. Lagi nga itong masigla at nakangiti sa tuwing maglalako ng mga panindang gulay, pero simula noong nakaraang taon ay tila nag-iba na ito. Noong una, maputla lang tapos parang laging puyat. Akala nga namin ay nagkasakit lang ito dahil hindi na ito nakapagtitinda pa. Hanggang sa nalaman na lamang namin na dinala pala ito sa ospital para maipagamot. Makalipas ang ilang linggo ay umuwi na rin ito. Hindi agad namin nakilala kasi talagang malaki ang ipinagbago ng kanyang itsura. Pumayat agad ang dati malusog na katawan at ang katakataka, marami siyang pasa. Inaalalayan na lang ito ng ina para makalakad. Magmula nga noon ay hindi na ito lumalabas pa ng bahay. Ang sabi ng ilan, nakahiga na lamang ito sa banig na parang may iniindang malalang sakit. Makalipas ang ilang araw, maririnig na lamang ito na sumisigaw lalo sa kalagitnaan ng gabi. Natatakot na kaming mga kapitbahay niya kung tutuusin. Pero sa kabila nga nito ay naiinis din kami dahil naiistorbo kami sa ginagawa niya. May ilang haka-haka tuloy na baka raw mga sintomas iyon ng pagkabaliw. Katulad ng kuya ni Indang. Ang kapatid kasi nito ay nasa mental hospital na ngayon. Lumuwas ng syudad para magtrabaho, subalit pagbalik nito ay nagbago siya. Hanggang sa umusbong nga ang balita na nalulung ito sa ipinagbabawal na gamot. Lumala ng lumala kaya nabaliw. Maaari raw na nawala na rin ito sa katinuan katulad ni Indang ngayon, pero hindi pa malaman kung ano talaga ang pinakarason. Napakalayo din naman sa dahilan na gumagamit din ito ng ipinagbabawal na droga, pero wala na raw kasing imposible ngayon. Isang beses ay pumunta ako sa bahay nila.
Kinukuha ko yung hiniram ni Aling Hibi na pangkayod ng niyog. Nakasarado ang mga bintana at pinto kaya nasa labas lang ako na tumatawag ng pangalan. Dahil walang sumasagot, napilitan tuloy ako na sumilip sa bintana nila. Nagulat na lamang ako nang may maaninag na nakakadenang tao at tila gumugulong ito palabas at pailalim ng isang papag. Si Indang ba yun? Wika ko na tila nawiwirduhan dahil sa nakikita kong ginagawa niya sa loob ng bahay. Isang pares na mga mata ang biglang sumilip. Nagulat ako at napaatras. Anong sinisilip-silip mo dyan? Galit na sabi ng boses. Napagtanto ko na si Aling Hibi pala iyon. Gusto ko mang tanungin kung ano ang nangyayari kay Indang pero pinangunahan ako ng hiya. Baka bulyawan lamang ako sa pagiging pakialamera ko pero ang totoo ay concern lang naman ako sa kondisyon ni Indang. Marami na rin kasi ang nag-aalala. Bukod sa sinasabing baliw na si Indang ay may nakapagsabing nurse na tigabayan na baka raw sintomas na iyon ng schizophrenia. Pagkatapos ng ilang araw ay nakita na namin ito na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nakapaa at mukhang basahan ang suot na damit. Pabalik-balik ito sa isang malaking puno ng nara, lalo na kapag sumasapit ang gabi kaya napagkakamalan talaga siya ng iba na aswang. Wala naman siyang ibang ginagawa roon kundi paligid-ligid lang at ang sama ng titig sa mga taong lalapit sa kanya. Tanging ang masungit na ina na lamang niya ang nakakalapit dito para sunduin siya roon at ibalik sa kanilang bahay. Nakasanayan na tuloy namin na kapag nakakawala si Indang sa kanila ay kapag lumalalim na ang gabi tapos magsisisigaw na ito. Napapahinto pa nga kami at hindi maiwasan ang makinig. Animoy nanggagaling sa lalaki ang boses na iyon. Sobrang malagong at parang galing na rin sa ilalim ng lupa habang tumatagal. Nakakapanindig balahibo na rin. At dahil sa ganoong ugali nito ay isa pang rason ang lumitaw. Malaki ang posibilidad na sinasaniban ito ng masamang espiritu. Dito sa probinsya ay uso ang mga ganoong eksena. Sa mga eskwelahan, lalong-lalo na doon sa bayan na sinasabing may mga estudyante pa na di umano ay biktima ng mga nangyayaring sanib. Paano pa kaya dito sa baryo, lalo pat napapaligiran ng mga kagubatan na siyang itinuturing na tirahan ng iba't ibang mga elemento? Subalit kapag may nagpapayo na dalhin na lamang sa albularyo si Indang, ay nagagalit daw ang ama nitong si Mang George na hindi naman naniniwala kasi sa ganong mga bagay. Palibhasa, ang asawa ni Aling Hibi ay lumaki sa syudad at madalang na umuwi sa baryo. Nakita lang namin itong umuwi nang may mangyari doon sa magkapatid. Walang nakakaalam sa naging findings ng doktor. Tanging ang mag-asawa lamang. Nang sumunod na araw, noong makita namin si Indang habang nagbibiruan kami, ay nasa ilalim ito ng puno ng nara. Nakatingala at tila may pinagmamasdan. Napapatingin din kami sa direksyon ng tinitingnan nito pero wala naman kaming napapansin maliban sa masasaganang sanga at dahon ng puno. Nagtataka tuloy kami. Doon ngay napapansin namin na may pagkakataon na tatawa ito at pumapalakpak pagkatapos ay tutulo ang kanyang malapot na laway. Nasa may hindi kalayuan kami ng mga kaibigan ko habang pinagmamasdan si Indang
habang nakaupo sa mahabang kawayan. Maya-maya pa ay tumingin ito sa direksyon namin. Kitang-kita ko talaga na nanlilisik ang mga mata nito. Nakakatakot na akala mo ay papatay. Mabilis ang ginawa nitong paglalakad. Tumakbo na tuloy yung mga kaibigan ko, subalit ako ay tila naniga sa kinauupuan hanggang sa namalayan kong nasa harapan ko na pala siya. Hindi na ako makakilos dahil sa sobrang pagkasindak. Naririnig ko ang mga kaibigan ko na sinisigaw ang pangalan ko na umalis na, pero ewan ko ba kung bakit hindi ako makakilos. Dahan-dahan siyang tumungo at inilapit ang muka sa muka ko. Nanlalaki ang mga mata niya na parang luluwa na anumang oras, pero nakangiti siya. Nararamdaman ko pa nga na may tumutulong laway galing sa kanyang bibig papunta sa kamay ko. Pumasok pa sa ilong ko ang nakakasulasok na amoy na parang nabubulok na bagang at malansang isda na halos ikinasuka ko. Nanginginid na ang luha ko ng mga oras na iyon. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Napapikit ako at pagkatapos ay bumulong siya sa akin ng, "Akin lang siya. Akin lang siya." Parang malat at panglalaki ang boses. Nakahinga ako ng maluwag nang hilahin na siya ng inapapalayo. Nanginginig na ako sa sobrang takot kaya pinakalma ako ni na Perla. Hindi ko akalain na mararanasan ko ang ganoong bagay. Para sa akin, malaki nga ang posibilidad na sinasaniban si Indang ng kung anumang hindi maipaliwanag na nilalang. Noong gabing iyon ay halos marinig na sa buong baryo ang sigaw ni Indang. Sumugod na ang ilang mga tiga roon para alamin kung ano ba talaga ang misteryosong sakit ng dalaga. Lahat ay nakasilip sa siwang na mga bintana habang pinapanood kung paano magwala si Indang. Nakatali ang mga kamay at paa nito sa papag at patuloy na nagwawala. Isang kapitbahay na ang nagmalasakit at tumawag ng albularyo, subalit ipinagtulakan lamang ito ni Mang George palabas ng bahay nila habang sinasabing, "Magiging ayos din ang anak ko. Hindi namin kailangan ng tulong mo." Lahat ay wala nang nagawa, lalo pa nang maglabas ito ng bolo at ihaya sa mga naroroon, kaya kanya-kanya na tuloy ng takbuhan sa iba't ibang direksyon ang mga tao. Hindi ko na alam kung paano pa nagdaan ang gabing iyon. Nakita na lang namin na akay ni Mang George ang anak na tila kalmado na. Bitbit na ng mag-asawa ang lahat ng kanilang damit. Magmula noon ay hindi na namin muling nakita ang buong pamilya. Hindi na rin naman sila bumalik kailanman sa aming baryo. Dahil doon, wala na rin kaming balita kung nasaan na nga ba talaga sila na natili at lumipat. Gustuhin ko mang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Indang, ay wala na kaming kahit anumang nasagap na impormasyon kahit sa kung kumusta o ano na ang kinahinatnan nito ngayon. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments.
Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.